everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Siyempre kasama niyo na naman ang inyong Mama Mia Dear para sa inyong paboritong programa. But before that, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng ating mga suki talaga na nakikinig at nanonood pa rin kahit wala kayong video na nakikita dyan, kahit puro pictures lang yan. Maraming salamat pa rin sa inyong pagsuporta. Mahal na mahal ko kayo, lalo na yung mga nakapag-subscribe na at syempre yung lagi pa rin nag-aabang at hindi nagsasawa sa atin. Hi kay Lucille Galinea, maraming salamat Lucille. Hello rin kay Gimaras Girl, thank you so much. Sally Buma, Maricel Regencia from Kingdom of Saudi Arabia, pa-shout out sa'yo dyan. Nako, hello din kay Arceline Rebadaho, maraming salamat Honey Bunch. Michelle Katong, thank you so much sa pakikinig. Janita Vigonte, Marichet Serviano, Rosemary Marinay, maraming salamat. Jeliza Monteser, Angelina Kapungkol, maraming thank you din. Kay Lina Ladeza, maraming salamat Lina. And hello raw sa kanyang family dito sa Pilipinas. Kay Annalie Cristobal, maraming thank you. Mac Guyver, maraming salamat. Jude Simple, maraming thank you sa'yo. Chazi Chai, Darrell Mendez from Saudi Arabia, Jennifer Plabiano. Hello rin kay Jose Arlan Labriaga Basmayor, Jin 8864, Virginita Vallejos, maraming salamat. Joy Moro, thank you so much. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, hello kay Raymond Sureta at sa lahat pa po ng nandyan na nag-aabang at hindi nang iiwan na minamahal pa rin tayo sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa mundo. Ako pa rin ang pinipili ninyong pakinggan. Maraming thank you po. Huwag na nating patagalin pa. Nako, dugtungan na natin ang huling bahagi sa kwento ni Clay. Alam nyo ba ang kwentong ito ay medyo mahaba, kaya brace yourselves. Heto na ang finale ng kanyang kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Nung matapos ang bakasyon namin sa bahay ni na Hunter, ay back to basic at back to normal na naman kami. Dahil nga mostly sa mga tao noon ay fully vaccinated na, ay nagagala ko na rin si baby kahit sa mall at sa iba pang mga establishments. Unti-unti na rin nagbabalik normal ang lahat sa pamumuhay ng mga tao, Mama Mia. Ako nung mga panahon na yun ay nag-umpisa na rin ako mag-review para makapag-take na rin ako ng board exam. Mama Mia, tumawag sa akin ng mama ko. Sabi niya, gusto raw akong makita ng mga kamag-anak ko sa father's side. Ang totoo niyan ay hindi ko po talaga alam kung pupuntahan ko ba sila doon. Wala naman kasi akong ama habang lumalaki ako, Mama Mia. Sure, nagpapadala ng pera, nagsusuporta pinansyal paminsan-minsan, pero hindi naman talaga siya naging bahagi ng buhay ko. Nakabisita at na-meet ko na rin naman ang mga kamag-anak ko sa father's side ko nung mga 14 or 15 years old ata ako. Hindi ko na matandaan masyado dahil isang beses lang po talagang nangyari yon. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang puntahan o dapat ko bang ipakilala sa kanila ang baby ko. Kaya lang napagpasyahan ko, Mama Mia. Dapat lalaki ang baby ko nang walang kulang sa kanya. Alam niya ang kaniyang pinagmulan. Kaya naisip kong sige puntahan na lang siya. Pero pumayag lang si Hunter na dalhin ko ang bata kapag sasama raw siya. Wala naman akong choice kundi isama na lang siya sa pagpunta ko dun sa side ng father ko. Mama Mia, dun ko rin nalaman ang lahat-lahat. Dalawa pala kaming anak ni Papa. Meron akong ate na anak din niya sa ibang babae. May pamilya na rin ang kapatid ko nung mga panahon na yon. Ang papa ko ay meron na pong sakit at tumigil na rin siya sa pagsiserbisyo sa simbahan. Wala na akong ibang magawa nung makita kong nagkasakit na nga ang papa ko.
Gustong-gusto kong manumbat, Mama Mia. Gustong-gusto kong questionin ang ama ko. Pero pinili ko na lang manahimik. Pinili ko na lang umiyak sa tago. Magkaiba kami ng ate ko. Kasi yung ate ko ay sinumbat niya talaga lahat-lahat dun sa papa namin. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, nung nalaman ko ang katotohanan, ay siguro na isumbat na rin ako doon ng ate ko sa kanya. Siguro lahat ng pupwede kong itanong ay naitanong na rin ng ate ko sa kanya. Mama Mia, paghingi ng tawad lang ang ginawa ng papa ko sa akin. Habang hawak-hawak niya ang aking mga kamay. Agmama ko nung mga panahon na yon dahil nga kasama ko siya nung bumisita ako doon ay umiiyak na rin. Doon ko na-realize, hindi pala ako nag-iisa sa mga naging pasanin ko noon. Kung nasaktan ako, kung nagdusa ako sa mga pinagdaanan ko, ganun din pala o mahigit pa ang pinagdaanan ng ate ko. Bless na bless ako, Mama Mia, kasi nandun ang mama ko na sumusuporta sa akin para makapag-aral ako ng maayos. Teacher kasi si mama, may sariling trabaho. Kabaliktaran ko ang aking kapatid. Kaya hindi ko rin siya masisisi kung bakit siya nakapagbitaw ng mga salitang masasakit dun sa papa namin. Kumalma na ang lahat. Ginausap din namin ni mama ang kapatid ko kay papa. Humingi ng tawad si mama kasi kaming dalawa hindi rin namin alam na nag-i-exist yung ate ko na anak ni papa sa ibang babae. Naintindihan din naman niya, Mama Mia, at ang sabi niya wala naman daw kaming kasalanan. Ang ama ko ang dapat sisihin sa lahat. Natuwa siya dahil nalaman niyang may kapatid pala siya. Meron na ring anak ang ate ko. Ang ate ko ay isang nurse, Mama Mia, at yung kanyang asawa ay isa pong public servant sa kanilang lungsod. Nung hindi pa raw siya umuwi, ay humingi na raw ng patawad at pasasalamat ang ama ko sa kanya, pero hindi raw niya talaga mapatawad nung mga panahon na yon. Pati pamilya ng father namin ay humingi rin ng tawad sa amin. Yun daw talaga ang natatanging dahilan kung bakit nila kami pinapunta doon. At yun daw ang dahilan kung bakit din pumunta ang ate ko doon, para masagot ng father namin ang mga tanong niya na bakit. Hindi ko may pagkakaila na parang pang teleserye talaga ang takbo ng buhay ko, Mama Mia. Nagdesisyon kaming magstay doon sa lugar ng papa ko for 3 days. Close kasi ang mama ko doon sa side ng father ko, Mama Mia. Hindi ko may pagkakailang mahal talaga ng mama ko ang papa ko. Kaya nga siguro hindi siya nakapag-asawa ulit eh. Kapag nagmamadaling araw na, Mama Mia, nakaugalian na po ng papa ko na pupunta muna sa may baybayin. Simula pa lang daw noon kapag nandun siya sa kanilang lugar ay yun daw ang kanyang ginagawa. Sa totoo lang, yun po ang isa sa mga alaala ko sa mga magulang ko. Dati kapag nagkikita kami ng palihim, ay nagpupunta talaga kami sa mga beach resort na malayo dun sa lugar namin, na walang nakakakilala sa amin, at dun kami tumatambay habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Noong mga panahon na yon ay meron na ring caregiver ang papa ko. Naka-wheelchair na siya, Mama Mia, dahil hindi naman din madali ang naging sagot, ang mga naging sakit niya. Clay, tawag ni Papa sa akin. Ano yun pa? Alam mo ba ang kahulugan ng pangalan mo? Hindi po. Cleanse. Oo, Cleanse.
Kayong dalawa ng kapatid mo. Labas kayo sa mga kasalanang nagawa ko. Alam ko anak, na ang dami-dami mo ring mga tanong sa utak at puso mo. Marami ka ring mga hinanakit sa akin. Marami ka ring galit sa akin at handa akong pakinggan yon. Hinanda ko na ang sarili ko na makita kayo ulit. Hinanda ko na ganito talaga ang mangyayari. Pero alam mo anak, hindi ko in-expect na hindi ako makarinig ng panunumbat mula sa'yo na mas pinili mong manahimik. Hinarap ko ang papa ko. Umupo ako noon sa may buhanginan, Mama Mia, at umiiyak na ako na para bang bata. Para akong nagbalik sa elementary years ko nung mga panahon na yon. Noong umiiyak ako sa katatanong sa lola ko kung bakit wala akong papa. Paputol-putol ang boses ko noon na halos hindi na maintindihan ang mga pinagsasabi ko. Sinabi ko sa kanya lahat ng mga pinagdaanan ko noon hanggang sa dumating si Hunter sa buhay ko. Hanggang sa naging ina ko. Nag-iyakan kaming dalawa ng papa ko nung mga panahon na yon. Umalis kasi rin ang caregiver niya at parang binigyan kami ng oras para mag-usap dalawa. Alam mo ba pa, namimiss kita dati? Lalo na kapag uma-attend ako ng misa mo. Kahit bumabiyahe ako ng malayo, basta lang makita lang kita. Ginagawa ko pa rin kahit ni mayakap ay hindi ko magawa. Naisip ko noon, bakit hindi na lang kami ang pinili mo? Bakit hindi mo na lang iniwan yung simbahan para sa amin? Pero okay na. Ang sa akin lang pa, nagpapasalamat ako dahil binigyan pa rin tayo ng sapat na panahon para magkasamang dalawa. Gusto ko na kapag nagkamalay na ang anak ko, kapag naiintindihan na niya ang lahat, ay kilala niya ang lahat ng angkan niya, mula sa lolo't lola niya hanggang sa kaniyang ama't ina. Mama Mia, ang papa ko nung mga panahon na yon ay ngumiti kahit na tumutulo rin ng luha mula sa kaniyang mga mata. Alam mo, mula pagkabata mo, dreamer ka na talaga at fighter ka. Proud na proud ako sa iyo anak, sa inyong dalawa ng ate mo. Nanahimik na lamang ako habang pinapakinggan pa ang kaniyang mga sinasabi. Naaalala mo pa ba? Mga 15 years old ka noon. Nag-antay tayo ng sunrise sa isang beach resort. Sabi mo sa akin noon, kung mamamatay ka, gusto mong i-cremate ang katawan mo. Tapos, isaboy ang abo mo dito sa dagat. Gusto ko rin ng ganun, anak. Anak, hindi ko na kaya. Handa na akong magpahinga. Pwede bang ipakremate nyo ako? Tapos isaboy niyo dito sa dagat yung magiging abo ko? Huwag ka namang ganyan pa. Alam ko naman na lahat tayo ay mamamatay pero malayo pa tayo dun eh. Tsaka pa lang tayo bumabawi ng panahon sa isa't isa. Pero anak, kapag nangyari yun, gagawin mo sa akin yun ha? Tumango na lamang ako, Mama Mia. Kasi inexplain na rin naman sa amin ng caregiver ni Papa na wala na raw talagang pag-asa pang gumaling si Papa sa kanyang liver cancer. Pati nga ospital ay nag-give up na rin. Sabi nga ng doktor ay mas mabuti raw na makasama na lang namin ang aming ama sa mga nalalabi nitong oras sa mundo. Ilang panahon na rin palang nagkasakit si Papa. Dati raw ay sumasakit ang kanyang tiyan pero binabaliwala lamang niya. Hanggang sa hindi na nga niya nakayanan at naisugod na siya sa ospital at dito na nalaman ang kanyang naging sakit. Pa, salamat talaga ha. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. Salamat sa lahat-lahat. Mapamasakit man yan o masayang karanasan. Pinapatawad na rin kita sa lahat. Tao lang din naman ako. Alam ko rin na nagkulang din ako bilang anak mo.
Patawarin mo ko. Huwag kang mag-alala pa, ako ng bahala kay Mama. Kung dumating man ang panahon na kukunin ka na talaga ng Panginoon, alam kong handa na rin kami. Handa na rin ako. Malaki lang talaga ang pasasalamat ko dahil nagkita pa kayong dalawa ng apo mo. Nagkakilala pa kayo. Salamat talaga pa. Kung ano man ang narating ko ngayon, alam kong hindi ko rin to mararating kung hindi kayo ang papa ko. Alam kong natuwa at naging masaya rin ang papa ko sa pag-uusap namin na yon, Mama Mia. Hindi na ako manghihinayang. Hindi na ako kukwestiyon pa sa Diyos dahil sapat na ang panahong binigay niya sa atin, anak. Sobra-sobra na ang kasiyahan ko. Dadalhin ko na ang kasiyahan ko ngayon hanggang sa aking kamatayan. Etong itsurang to, alam ko na pinagpala pa rin ako. Iyak ako ng iyak nung mga panahon na yan, Mama Mia. Nakita ko rin kasi nang humingiwi na ang papa ko sa sakit na nararamdaman niya. Alam ko, Mama Mia, alam kong nagpapaalam na siya. Pa, kung hindi mo na kaya, magpahinga ka na ha. Okay naman kami na dito. Kaya na namin to. Tumango lang ang papa ko at umiyak ako habang niyayakap ko siya, Mama Mia. Nag-antay kami na lumabas ang araw. Pagkatapos biglang lumapit sa amin si Hunter, pati na rin yung caregiver ni Papa. Nagpaalam ako na mauuna nang pumasok dahil tutulong pa ako sa pagpe-prepare ng breakfast. At si Hunter at ang caregiver ni Papa ang nagpaiwan, Mama Mia. Nakita ko rin na nag-usap si Papa at si Hunter. Kinagabihan ay sinugod nga si Papa sa ospital kasi sumisigaw na siya kahit pa naka-pain reliever siya nung mga panahon na yon. Hindi na talaga nadadala pa sa pain reliever ang sakit niya. Nagsusuka na rin siya ng dugo. Nagbabawas na rin siya ng dugo. Pagdating sa ospital ay agad dineclare ng doctor na dead on arrival na si Papa. Sinunod namin yung interment arrangement na gustong mangyari ni Papa sa kanya. Yung mga friends ko na kakilala si Papa at si Mama ay sumali, Mama Mia, at nakiramay. Pati na rin ang parents ni Hunter, kasama na rin ang iba nilang mga relatives ay pumunta din sa lamay ng ama ko. Nandun din ang kapatid ko at ang pamilya niya. Pagkatapos, Mama Mia, ay may dumating na abogado ni Papa, at pinaintindi sa amin ang last will ni Papa at ang mga funds na dapat naming paghatian ni Mama at ng kapatid ko at ng mga kapatid ni Papa. Matagal na pala siyang may sakit ayon sa kanyang abogado. Kumpare ni Papa o best friend din niya yung abogado niya, Mama Mia. Yun ang naging sumbungan ni Papa sa lahat-lahat. Maayos naming naihimlay ang Papa ko ayon sa kanyang kagustuhan. Nag-extend kami doon, Mama Mia. Pati na rin si Hunter ay doon na ginanap ang kaniyang break nung mga panahon na yon. Walang naging problema sa mga pamana ni Papa. Hindi naman yun kalakihan pero masaya pa rin kami dahil naalala pa rin pala kami ng Papa namin. Nung matapos na nga ang 9 days at 40 days niya ay tuluyan ang nagbalik sa normal ang buhay namin. Sa ilang buwan after all those heartaches sa pagkawala ni Papa ay pinili ni Mama to mourn alone. Nag-retire siya bilang teacher, Mama Mia, at nag-manage na lang siya sa maliit na farm na iniwan sa kanya ng father ko. Yun na lang ang pinagkakaabalahan niya. Kasi dream daw talaga nilang dalawa noon pa, Mama Mia, na magkaroon ng sarili nilang farm. Pinag-ipunan daw nila yon at hindi nga alam ni Mama na binili na pala ni Papa yon. At ngayon ay si Mama na lang ang nagmamanage doon alone.
Hindi naman laging nabibisi ang mama ko kasi meron namang mga tauhan na pinagkakatiwalaan niya sa kanyang mga bukirin. Aside sa fruits, crops at vegetables ay nagpoultry din ang mother ko. Kaya yun talaga ang kanyang pinagkakaabalahan at parang sole source of income maliban sa kanyang pension, Mama Mia. May mga time na maho-home alone ng mama ko at tatawag siya sa akin. Iiyak dahil namimiss daw niya ang lolo ko, ang lola ko, pati na rin ang papa ko. Naiintindihan ko naman ang mama kasi hindi naman talaga madaling mag-isa lalo na sa edad niya. Natutuwa na lang din ako dahil kapag nakikita niya ang baby ko through video call ay nawawala ang kanyang luha. Ngumingiti siya habang parang pinapangiti rin ang apo niya. Kaya naisip ko, Mama Mia, na uuwi na lang siguro ako tapos sasamahan ko si mama. Kasi nakikita kong na-enjoy niya ang anak ko. Ako mismo talagang nakapagsabi na hindi po madaling mag-breakdown, lalo na kapag malayo ka sa pamilya mo. Alam ko na may nararamdaman ding sakit ang mama ko. Ayokong maranasan niya yung naranasan kong matinding depresyon, Mama Mia. Si mama na lang ang natitira kong magulang. Suportado din naman ni Risha ang desisyon ko. Susunod na lang daw siya, Mama Mia, kasi may plano na ring magpakasal si Risha at ang kanyang fiancé noon. Natuwa naman si Hunter sa naging desisyon ko pati na rin ang pamilya niya. Para raw hindi na ako malayo pa sa kanila at makakabisita na sila sa amin at sa anak ko anytime na gustuhin nila. Almost back to normal routine na po, Mama Mia. Pag uwi ko sa bahay namin ay doon ako nagstay sa bahay ni Mama. New start na rin ang takbo ng buhay namin ni baby. Pero blessed new start, Mama Mia, kasi nakapasa po ako sa board exam ko. Masayang masaya ako noon. Nagturo ako bilang part-time instructor nung mga panahon na yun at thankful ako dahil may oras ako para sa toddler kong anak, Mama Mia. Gustong-gusto ko talagang maging hands-on sa pagpapalaki ng anak ko. Kahit nagiging abala ako paminsan-minsan, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para masubaybayan ang paglaki ng anak ko. Mama Mia, nagbe-bake din ako ng mga pastries at mga cakes bilang aking libangan. Dahil meron naman pong mga nag-o-order sa akin na mga kaibigan at kakilala ko. Hindi lang ako tumatanggap ng mga heavy orders. Yung mga pakonti-konti lang para may extra income din at saka napapractice ko din yung aking kagustuhan na mag-bake. Every weekend ay sinusundo kami ni Hunter at dun kami nagsistay sa bahay nila kasi ang mama ko ay nasa farm din kapag weekend. Paminsan-minsan ay sinasamahan namin si mama sa farm. Pero hindi po yun lagi dahil busy po siya doon. Yes, Mama Mia. Tama po ang iniisip ninyo. Masyado pong malambot ang ilong ko pagdating kay Hunter. Pero on adjustment pa rin kami. Pumayag ako, Mama Mia, na i-acknowledge niya ang anak ko para maging apelyido niya ang bata. Siya na raw ang bahalang mag-asikaso doon. Nakita akong walang pagsidlan ang saya ni Hunter nung nalaman niyang pumapayag na ako na isunod sa apelyido niya ang anak ko. Mama Mia, nagpasalamat na rin ako dahil sinadya ng Diyos na maging kapamilya ng anak ko ang pamilya ni Hunter. Dahil mahal na mahal po nilang lahat ang anak ko. Wala pong sukatan ang pag-aalaga at pagmamahal nila hindi lamang sa anak ko kundi maging sa akin. Kaming dalawa ni Hunter ay nasa just take it slow stage kami nung mga panahon na yon. Sabi ng mama ko, tsaka mo lang daw malalaman ang totoong ugali ng isang lalaki kapag nagsama na kayo sa iisang bubong.
Sa sitwasyon naming dalawa ni Hunter ay almost nagli-live-in na rin naman kami dahil napakalapit lang po ng bahay ni Mama sa station kung saan siya na-assign. Tapos halos every time or every meal ay magkasama talaga kaming kumakain. Hatid sundo din niya ako sa trabaho, Mama Mia. Kung saan kami matutulog ng anak ko at kapag hindi straight ang duty niya ay inuuwian niya kami. Ako na rin ang nagbabudget ng finances namin. Binigay niya sa akin ang kanyang ATM. Mama Mia, lagi na po siyang nagpaparinig sa akin tungkol sa pagpapakasal dahil hindi na raw kami pabata ng pabata. Trying hard talaga si Hunter. Hindi niya nakalimutan, Mama Mia, na lagi siyang may pa-surprise sa amin ng anak ko. Lalo na every time na may occasions. Na-appreciate ko lahat ng yun. Madali rin naman akong pakiligin, Mama Mia. Kapag sinusundo niya ako, kapag hinahatiran niya ako ng snacks at lunchtime, ay talagang kinikilig na ako doon. Ginagawa ko rin yun sa kanya. Hinahatiran ko siya ng snacks at lunch sa station nila. At kapag ginagawa ko yun, ay kilig na kilig din siya dahil kitang-kita ko sa abot tenga niyang ngiti. Paboritong-paborito niya ang luto kong beef steak at coffee caramel cake. Yun ang kanyang pinakapaboritong inihahanda ko sa kanya. Kung tutuusin ay parang nagsasama na rin kaming dalawa ni Hunter sa iisang bubong. And yes, Mama Mia, pumapayag na rin ako na may mangyari ulit sa aming dalawa. Pero syempre, sabi ko sa kanya, hindi pa rin buo pa ang tiwala ko sa kanya. Hindi pa ako buo, pero sinusubukan ko. At dahil halos araw-araw nang may nangyayari sa amin ni Hunter ay natatakot po akong baka mabuntis agad ako. Willing naman akong bigyan ng kapatid ang baby ko, pero hindi pa po ganun. Hindi pa ngayon, kaaga. Kaya nagtanong ako kay Jeray kung what is the best contraceptive pill na pwede kong gamitin dahil hindi pa ako nakakapunta sa OB at wala pa akong oras. May sinadjust siya, Mama Mia, pero sabi niya meron daw ibang mga pills na hindi maganda ang side effects, depende po sa umiinom. Mama Mia, hindi po ako oriented sa mga pills na yun. Sabi niya kapag raw hiyang ka sa pills ay talagang gaganda ka. Kapag naman hindi, pwede kang magka-breakout o kaya naman ay pwedeng sumakit ang ulo mo kapag tinitake mo ito. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay ang gusto ko lamang ay wag muna agad na mabuntis. Kasi itong si Hunter, hindi po niya ako tinitigilan lalo na kapag nagkasama kaming dalawa at wala ang baby namin dahil nasa kwarto ni Mama o di kaya naman ay nandun sa kanyang pamilya. Gustong gusto niya lagi na may nangyayari sa amin kaya determinado ako noon na wag munang bigyan ng kapatid ang baby namin. Siya, on the other hand, ay laging binabanggit sa akin na dapat daw bigyan na namin ng kapatid ang aming anak. Para raw naman makarami kami dahil hindi na raw kami bumabata. Kung hindi raw muna ako papayag sa kasal ay ayos lang daw. Basta makarami na raw kami ng anak. Syempre, Mama Mia, patago ko pong iniinom yung pills dahil hindi po gusto ni Hunter na umiinom ako dahil gusto nga niya na mabuntis ako. Even yung mama ko ay walang kaalam-alam na nagtitake ako ng contraceptive pills. Ang tanging may alam lamang ay ang mga best friends kong sina Jeray at Trisha. Tulad ng mga normal na magkasintahan ay meron rin kaming mga tampuhan ni Hunter. At dito talaga nakita ni Hunter yung ugali kong madaling magalit, perfectionist at madali rin talaga akong magtampo, Mama Mia. Medyo malaki din kasi ang agwat ng edad namin ni Hunter.
At dahil nga doon, siguro mature na mature siya kaysa sa akin kaya hindi niya pinapatulan ang pagka-immature ko. Minsan ay tumatahimik na lang siya lalo na kapag nagagalit na ako. Kahit pagod na pagod siya galing sa duty, Mama Mia, ay iniintindi niya ako. Kahit pagod siya, kapag nakita niyang ayokong kumilos, siya talagang naglalaba, nagtutupi, namamalan siya ng mga nakatambak naming damit. Kasi lagi ko pong linya sa kanya yung wala akong pakialam kung siniser siya sa opisina nila. Basta dito, sa bahay namin, siya ang maglalaba. Mama Mia, hindi po talaga madali lahat ng adjustment namin ni Hunter sa isa't isa. Lalo na galing ako sa traumatic past with him. Tapos, may mga biglaang akong responsibilidad bilang ina ng anak niya. Dumaan din kami ni Hunter sa trial and error period namin. Mama Mia, nagpakonsulta din kami sa counselor at psychiatrist together. Oo, dumaan kami sa counseling, Mama Mia, sa una naming pagsasama ni Hunter sa iisang bahay. May mga panahon kasi, Mama Mia, na kapag niyayakap niya ako, ay lumalayo ako dahil natatakot at nanginginig ako. May mga pagkakataon na kapag nandyan siya ay hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Oo, aaminin ko, may pagmamahal pa rin ako kay Hunter pero hindi nawawala sa akin yung takot na baka gawin niya sa akin ulit yung ginawa niya dati. Kaya naman dahil nakikita kong nahihirapan na rin siya sa biglaan kong pagbabago ng mood o sa panginginig ko, ay nagdesisyon akong dalhin na lang siya sa psychiatrist ko. At ang psychiatrist ko nga ang nag-refer sa amin ng pwedeng mag-counseling sa aming dalawa. Mama Mia, meron kasing mga pagkakataon dati na madaling araw o oras ng gabi ay ginigising niya ako dahil umiiyak daw ako. Pero kapag nagigising ako at hinahawakan niya ako, ay mas lalo akong nanginginig kaya hindi ako nagpapahawak sa kanya. Mama Mia, hindi nawala sa akin na biniblame ko sa kanya ang nangyari sa akin. Tao lang din naman ako at alam kong tao lang din si Hunter at nakita ko rin lahat ng sacrifices niya. Para lang mapakita niya sa akin na sising-sisi na siya sa kanyang ginawa at handa na siya para mahalin ako ng buo. Lahat ng effort ginawa niya para bumalik kaming dalawa sa normal. Hindi niya alam, Mama Mia, na nagigising din ako. Dahil may mga gabi din na naririnig ko siyang umiiyak sa tabi ko. May mga gabi din na gising ako habang niyayakap niya ako at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin sa pag-aakalang tulog na ako nung mga panahon na yon. Tines ko talaga si Hunter. Lahat ng mga negative na ugali na pwede kong ibigay sa kanya ay ginawa ko na. Nakita ko rin ang vulnerable side niya bilang partner ko. Nasasaktan din siya. Despite those strong facade of him, deep inside alam kong nasusugatan rin si Hunter. Alam kong guilty siya, Mama Mia, hindi lang niya pinaparamdam sa akin. Pero alam ko, Mama Mia, may responsibilidad din ako na huwag mag-dwell sa past, sa masakit at mapait naming kahapon. Lagi niyang sinasabi sa akin na yung bukas daw ang lagi naming isipin. Pero kitang-kita ko na nasasaktan pa rin siya sa aming nakaraan. May isang beses, Mama Mia, na hindi na niya talaga naitago ang kanyang disappointment. Na-promote po siya noon sa trabaho kaya nag-celebrate kami. Nag-dinner kami dun sa kanila kasama ang kanyang mga colleagues. Lagi siyang sinasabihan ng mga kasamahan niya na ang dami daw naming mga win and lose na sineselebrate. Kasal na lang daw talaga ang kulang. Isang gabi bago kami matulog
ay binigyan na niya ako ng singsing. Ano to? Pakasal na tayo ga. Gustong gusto na talaga kitang pakasalan. Nagtitiwala ka na naman sa akin ulit, hindi ba? Pwede bang wag na muna ngayon? Huminga ng malalim si Hunter. Ngumiti, pero alam kong hindi umabot hanggang mga mata at puso niya ang ngiting yon. Hindi pa rin ba sapat? Ga? Tumayo siya at kumuha ng pants at t-shirt tapos jacket. Pagkatapos ay nagbihis siya. Kinuha niya ang susi ng sasakyan. Hindi ako sumasagot, Mama Mia. Siya din naman ay hindi rin nagsasalita nung mga panahon na yon. Sumunod lamang ako sa kanya papunta sa sala. Hindi pa nga siya nakakarating sa may garahe ay tumigil siya. Kasi ako, tumayo lamang ako sa may pintuan. Tinitignan ko siya na para bang ang puso ko nung mga panahon na yon ay sinasaksak ng paulit-ulit. Alis muna ako, babalik din ako. Hindi na siya nagsalita pa. Ako ay hindi na rin pumigil pa sa kanya. Nilak ko na lang ang gate, pati ang mga pintuan. Pagkatapos nung tuluyan na siyang makaalis ay umiyak ako ng umiyak sa may sala. Nagising ang mama ko dahil sa pag-iyak ko. Nilapitan niya ako at pinayuhan niya ako na bigyan ko na lang daw muna ng panahon ang sarili ko pati na rin si Hunter. Kasi mismo raw si mama ay nararamdaman na rin daw niya ang mga frustration si Hunter tungkol sa pagpapakasal issue naming dalawa. Mas mabuti daw na merong nag-walk out sa amin kaysa naman magpang-abot kami at pareho kaming sumabog. Tapos ang ending ay magiging mas malaking away pa. Mas mabuti raw na magkalayo muna kami at bigyan muna namin ng space ang isa't isa para magpalamig. Nag-antay ako kay Hunter, Mama Mia. Isang araw ay tumawag ako sa station. Sabi nila nag-file daw siya ng leave 1 week. Pero hindi pa po ako tumatawag sa kanya nung mga panahon na yon. Sa station lamang. Sa ikalawang araw, wala pa rin kaming balita tungkol kay Hunter. Sa ikatlong araw ay tinawagan ko na talaga siya. Gustong gusto ko na siyang awayin nung mga panahon na yon, pero yung kanyang kaibigan ang nakasagot. Nandun pala siya sa farm ng kanyang kaibigan na pulis. Puntahan mo dito si Hunter, ma'am. Kasi ikatlong araw na niya dito na inom ng inom eh. Parang may malaking problema. Tinago ko na nga lahat ng mga baon niyang inumin dito. Para naman mahimasmasan siya at makausap ko siya ng maayos tungkol sa problema ninyo. Pumunta ako sa farm na sinasabi ng kaniyang kaibigan, Mama Mia, at dun nga ay naabutan ko si Hunter na langu sa alak. Wala pa siyang bihis at naaawa talaga ako habang tinitignan ko siyang natutulog sa may upuan. Inalalayan ako ng kaniyang kaibigan para matulungan na mapapasok sa loob ng kwarto si Hunter. Kasi meron din namang maliit na rest house yung farm ng kanyang kaibigan. Pero itong si Hunter ay wala talagang kaalam-alam na nandun na ako. Para siyang nagmamaoy nung mga panahon na yun, Mama Mia. Kung ano-ano ang mga sinasabi niya sa kanyang kaibigan. Kahit hindi na niya maibuka ang kanyang mga mata, ang kanyang dila at bibig naman ay walang tigil sa kadadaldal. Buti na lang at dinalhan ko siya ng pwede niyang pagbihisan. Kasi yun din ang sinabi ng kanyang kaibigan sa akin. Iniwanan kami ng kaibigan niya, Mama Mia, dahil may duty pa raw ito. Hoy, pare, sorry talaga ha. Dito muna ako pare ha. Salamat talaga. Alam mo pare, mahal na mahal ko naman si Clay eh. Pero ayaw pa rin niya talaga akong pakasalan. Kasi ako tong baliw pare. Ako tong walang hiya, ako tong gago. Huwag mong sabihin sa kanila pare na nandito ako ha.
Siguro kung hindi talaga ako pakakasalan ni Clay, pare, hindi ko na alam kung ano ang magiging direksyon pa ng buhay ko. Nagpipils nga siya, pare, dahil ayaw niya sigurong magkaanak ulit sa akin. Ayaw niya na magkaroon ng kapatid yung inaanak mo. Hindi niya alam na nakita ako sa may drawer niya yung mga pills na ginagamit niya. Wala na siguro talagang pagmamahal sa akin si Clay, pare. Kasalanan ko rin naman to eh. Kasalanan ko kung bakit nawala ang pagmamahal niya sa akin. Pero pare, kung ayaw man niya akong pakasalan, sana mahalin na lang niya ako ulit. Kahit wala nang kasal, basta magkasama lang kaming dalawa, ayos na ako doon. Kasi naawa ako sa anak namin, pare. Naawa din ako kay Clay. Bahala na ako. Okay lang naman ako. Basta makita ko lang silang dalawang masaya. Basta hindi lang ako iiwan ni Clay. Ayos na ako dun. Mama Mia, hindi ko alam na ganun na pala ang mga dinadamdam ni Hunter. Feeling ko habang pinapakinggan ko siyang nagsasalita ay napaka-selfish ko nung mga panahon na yon. Umiyak tuloy ako ng umiyak. Ga, ako to. Sorry ha. Sorry kung ganito na pala ang nararamdaman at naiisip mo. Salamat sa pagmamahal, pag-aalaga at pagtitiis mo sa akin. Pero wala akong narinig na response mula sa kanya. Bagkus ay narinig ko na lang na humihilik na si Hunter. Nagulat na lang siya nung magising siya, Mama Mia, na nandun na ako sa may sala at nag-aantay sa kanya. Pero hindi pa rin ako nagsasalita. Tinignan ko lamang siya. Si Hunter ay dumiretsyong lapit sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ga, sorry ah. Sa susunod, hindi na talaga ako magtatanong tungkol sa kasal. Pasensya na at umalis ako. Pasensya na talaga. Sinundo mo pa tuloy ako dito. Uuwi na tayo, ta. Inaantay na siguro tayo ng anak natin. Pero kahit na anong pigil ni Hunter sa mga luha niya, ay kusa po itong kumuwala mula sa kanyang mga mata. Hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang sarili niya at humihikbi na siya nung mga panahon na yon, Mama Mia. Sorry talaga, Han. Sabi ko. Wag naman ganyan. Okay lang talaga ako. Kahit hindi mo ako pakasalan, okay lang. Basta wag mo lang akong iwan, ha. Huwag ka lang bumitaw. Basta, dito ka lang lagi sa tabi ko. Huwag mo akong iiwan. Please. Mama Mia, nagulat ako sa mga pinagsasabi ni Hunter nung mga panahon na yon. Maging ako ay hindi na rin talaga napigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo na noon sa aking mga mata. Naawa ako kay Hunter nung mga panahon na yon. Ganun na pala ang point of view niya sa relationship naming dalawa. Pero hindi pa rin siya bumibitaw. Kahit na pwede naman niyang gawin yun eh. Pwede naman siyang maghanap na ng ibang babae. Lagi pa rin ako, ang anak namin, at ang aming kinabukasan ang iniisip niyang mabuti. Ako, Mama Mia, yun din naman talaga ang goal ko para sa anak namin. Na magkaroon ito ng masaya at buong pamilya. Despite sa mga nangyari, nung nalaman ko, Mama Mia, kung ano ang nagpapasakit ng loob ni Hunter, ay tinigil ko na po ang pagtitake ng contraceptive pills. Handa na ako noon para sa baby number 2. At nakapag-decide na rin ako, Mama Mia, napakakasal na ako kay Hunter. Kaya bilang pamawi sa sakit na nararamdaman ng kanyang loob dahil sa ginawa ko ay nagdesisyon akong magpakasal na kay Hunter. Ang gusto ko ay civil wedding lang. Meron naman ng sinumar si Hunter kasi nga ikakasal na dapat sila noon nung Marie. Ako na lang ang kumuha ng ibang documents na kailangan.
Pero syempre, pinasikreto ko lang ang pagkuha ng mga requirements for civil wedding. Mama Mia, meron po siyang mga briefings and seminars nung mga panahon na yon. Kaya thankful na thankful din talaga ako kasi meron din akong nakakilala din ni Hunter na isang mayor. Kumpare po ito ng papa ko, ni Father. Ninong pala siya ni Hunter, Mama Mia. Kaya naman, nakapuslit din ako ng pakiusap sa kanya na kung pwede ay magpatulong kami sa kaniyang mga connections para makalusot kami at makapagpa-schedule para diretso na for our civil wedding. Sabi ko, ako na ang bahala. Do or die shotgun wedding na ito. Hindi talaga alam yon ni Hunter, Mama Mia. Kinuntsaba ko lang ang kanyang mga kaibigan at mga colleagues sa trabaho. Piniem ko yung best friend niya para maging witness sa kasal namin. Mga closest family lang namin, si Mama sa aking side at si Risha at Jeray naman. Parents at mga kapatid lang ni Hunter, tapos yung 4 naming ninong at ninang. Kinakabahan talaga at grabe ang dasal namin nung mga panahon na yon na sana walang maging emergency task itong si Hunter. Kasi paano na lang kapag nagkaroon ito ng emergency tapos ready na kami para sa kasal namin. Habang papalapit ang oras ng aming wedding ceremony ay tinawagan ko siya. Nagkunwari ako, Mama Mia, na pupunta kami ng City Hall dahil may kailangan akong gawin doon at magpapasama ako sa kanya. Ga, nandito kasi ako sa City Hall. Meron akong problema dito sa billing. Magbabayad sana ako ng tax dahil dun sa farm eh. Ewan ko kung anong billing to, sabi nila may penalty daw ako. Hindi ko maintindihan to eh. Pwede bang puntahan mo ako dito? Please? Nagkakadiskusyonan na kami ng officer dito eh. Ano? Anong ginawa nila sa'yo dyan? Sinigawan ka ba? Tinaasan ka ba ng boses? Eto talaga ang gusto ko kay Hunter, Mama Mia. Ayaw na ayaw talaga niyang may umaaway sa akin o may tumataas ng boses sa akin lalo na ibang tao. Mismo nga siya ay hindi niya ako tinataasan ng boses. Mismo nga siya kapag galit siya ay tumatalikod at umaalis na lamang siya para hindi niya ako mapagtaasan ng boses niya. Oo eh. Sabi ko sa kanila, hindi ko kasi yun maintindihan. Pero sabi nila, kailangan ko na lang daw bayaran yun. Paano ba daw nila ipapaliwanag sa akin eh, hindi ko naman daw naiintindihan. Sige, antayin mo ako dyan ha. Yan talaga sila, lagot sa akin yung mga yan. Bakit ganun sila? Public servant sila tapos tumataas ang boses nila sa kanilang mga kliyente? Pero Mama Mia, nung mga panahon na yon ay nasa entrance talaga ng City Hall naghaantay sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Nakakatawa talaga yung wedding ceremony pictures namin. Kasi imagine kaming lahat naka all white, si Hunter lang talagang nakatanging naka-PNP uniform. Pagdating sa ceremony hall, yung mukha ni Hunter ay gulat na hindi maipinta at hindi ma-explain. Hindi siya nakasagot na para bang naiiyak na siya. Wiga, wag kang umiiyak dyan. Kasi sabi nila, 'di ba, kapag umiiyak yung groom, pihado talagang magkakahiwalay yung mag-asawa. Teka nga, anong groom? Ako ba yung groom? Syempre, alangan naman sino yung groom eh, ako yung bride. Gusto mo ba iba yung magiging groom ko? Hindi no? Hindi ako papayag. Ninong, pwede bang i-declare mo na kaming mag-asawang dalawa? Wala na yung seremonyas na yan. Pagkasabi niya noon ay nagtawanan ang lahat, Mama Mia. Parang nakapag-utos si Hunter sa kanyang kaibigan lang nung kausapin niyang mayor na yon. Huli na ang kanyang reklamo na dapat daw ay nag-arrange naman kami o naghanda naman kami ng kanyang masusuot na all white din daw.
Yung kanyang mga kaibigan ay grabe ang panunukso sa kanya. Pati raw kasi sa araw ng kanyang kasal ay tapat pa rin siya sa serbisyo dahil naka-uniforme at handang maglingkod sa bayan. Natapos ang aming wedding ceremony, Mama Mia, na para bang nabunutan kami ng tinik sa aming lalamunan at sa aming mga ulo. Napaka-surreal ng pangyayari. Mr. and Mrs. na kaming dalawa. Mama Mia, masayang masaya ako. Hindi ko akalain na magiging masaya pa rin pala ako sa lahat ng mga pinagdaanan kong pagsubok dati. Hindi ko akalain na magiging ganito din pala kaganda ang katapusan naming dalawa ni Hunter. Habang papunta kami sa reception ng hotel, Mama Mia, at nagdadrive si Hunter ay tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hawak-hawak niya ang kamay ko habang nagdadrive tapos paulit-ulit niya yung hinahalikan. Yung kamay ko kung saan nakalagay ang wedding ring naming dalawa. Buti na lang talaga at kaming dalawa lang ang nasa sasakyan noon kasi kung hindi ay baka kung anong isipin at ikantsaw na naman sa kanya ng mga kaibigan niya. Sorry ha, sorry ga kung civil wedding lang talaga ang na-afford ng ipon ko. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, yun kasi talaga ang regalo ko kay Hunter. Sinabihan ko siya habang pinupunasan niya ang mga luha sa kaniyang mga mata na this is my gift to you, Hunter. Itong kasal natin from the preparations to receptions and other expenses, lahat yun ang galing sa savings ko. Pero okay lang, Mama Mia. Masarap naman ang naging regalo ni Hunter sa akin na honeymoon gift. Kasi pumunta kami sa one of my dream destinations travel. Hindi ko na lang sasabihin pero syempre sa ibang bansa po yun. Napakahilig din talaga ni Hunter mag-travel. Kapag meron po siyang break, we've been to many places. Kapag merong extra money at extra time, syempre nagta-travel kami bilang yun na lang ang regalo namin sa aming mga sarili. Pero syempre, most of the travel na ginagawa namin ay kasama ang aming anak. Maliban na lamang dun sa aming honeymoon. Kahit anong kasal pa yan, ga. Basta ikaw yung pakakasalan ko. Wala na akong reklamo pa. Pero magpapakasal tayo sa simbahan ha. Ako nang bahala doon, sabi niya. Huwag na ga. Buti pa yung gagastusin mo sa pagpapakasal natin sa simbahan ay ilagay na lang natin sa educational fund ni baby. Kasi malaki-laki din ang gastos kapag marami kang kukumbidahin, hindi ba? Salamat talaga sa pagpili sa akin ga ha. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula at kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Hanggang ngayon pinaprocess pa rin talaga ng puso't isip ko na ako na talaga ang asawa mo. Salamat din sa pag-aaruga. Salamat din sa lahat ng sakripisyo mo, Hunter. Salamat dahil ikaw ang naging ama ng baby ko. Kahit ano pa ang iharap sa akin ng mga pagsubok sa buhay, basta nandyan lang kayong dalawa ng anak natin sa tabi ko, lahat yun kakayanin ko. Salamat sa pag-aantay mo sa akin, Hunter ha. Salamat. You are always worth the wait, ga. Mama Mia, yun talaga ang maipagmamalaki ko sa buong mundo. Na sinabihan ako ng asawa ko na I am always worth the wait. Pero sa ngayon, kapag inaaway ko siya, ay lagi niyang sinasabi na medyo nasosobrahan na daw ako. Malapit na raw maubos ang pasensya niya. Mabuti na lang daw kasi meron pang salitang malapit. Pero kahit na ganon, alam ko naman na hindi ako matitiis ni Hunter. Mama Mia, nung nakaraang Father's Day, ang naging regalo ko kay Hunter ay ang baby number 2 na napakatagal na niyang hinihingi sa akin. Nagkausap na rin kami ni Hunter pagkatapos ng aming kasal, Mama Mia. Nagkausap na rin kami tungkol sa pagkakaroon namin ng pangalawang baby.
Sa totoo lang ay hindi po ako agad pumayag na sundan ng baby namin. Sabi ko, gusto ko pang i-cherish yung mga panahon na kami na lang muna ang magkakasama. Pumayag din naman si Hunter pero sabi niya wag na raw ako mag-take ng pills at siya na raw ang bahala sa pagko-control. Healing is a long process. Pero like they say, trust the process lang talaga at sabayan mo ng napakaraming dasal. Makikita mo sa huli, worth it ang lahat. Sa buhay mag-asawa, hindi talaga maiiwasan yung away, yung diskusyunan, yung paminsan-minsan ay nagkakatampuhan, paminsan-minsan din ay nagdadabog, paminsan-minsan din ay nagwawala. Sa amin ni Hunter, Mama Mia, kung sino yung mainit ng ulo, dapat meron daw talagang nag-walk out. Kami ni Hunter, meron na po kaming masteral degree sa walkout scene na yan. Pero ako, naka-doctorate na ako dyan sa pag-walkout na yan. Kung tutuusin, kung isi-share ko pa lahat, ay siguro matatawa kayo sa mga away naming dalawa. Nakakabaliw talaga, Mama Mia. Lagi din siyang tumatawag at nagte-text at naghahanap sa amin. Sa mga tao na pwede kong takbuhan, lalo na kapag nag-walk out kaming dalawa. Sa mga cafeteria, sa mga staycation within the city, lahat yun suki ko na kapag nag-walk out ako sa kanya. Tapos binablock ko siya na para ba akong bumalik sa pagkabata. At dahil binablock ko siya sa mga social media accounts ko, pati na rin sa cellphone ko, dun siya sa email nagme-message sa akin. Tapos nag-e-emote siya para naman sabihin ko sa kanya ang location namin ng anak namin. Siyempre kapag nag-walk out ako, dinadala ko talaga yung anak ko. Nakalipat na rin pala kami ni Hunter ng bahay, Mama Mia. Kasi meron po siyang na-assume na bahay sa isang subdivision dito lang din malapit sa amin. Naka-fully paid na pala siya doon habang nung kami ay nagsasama pa lamang. Yung mga red flags ay napakarami noon kay Hunter. Alam ko naman, Mama Mia, na hindi din naman ako walking green flag. Alam ko marami din akong red flags. Pero kapag mahal nyo ang isa't isa, mas pipiliin nyo talagang intindihin ang ugali at mag-adjust at mag-compromise para sa isa't isa. Dapat lang talaga iwasan natin yung magkasigawan at magkapisikalan, lalo na sa ating asawa at partner. Yun naman talaga ang gusto ko kay Hunter. Hindi siya namimisikal sa akin. Kahit na anong inis na niya sa akin, ay tinitiis na lang niya at nag-walk out siya, Mama Mia. Hindi din niya ako sinisigawan dahil lagi niyang inaalala ang anxiety ko na bigla-bigla na lang akong nanginginig kapag natatakot. Dapat, kahit na anong away ninyong mag-asawa, huwag kayong magpisikalan, huwag kayong magsisigawan, huwag kayong magmumurahan. At lalong-lalo na, huwag kayong magbibilingan. Huwag din kayong magbi-victim blaming. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag nangyari yun, malalim na sugat yun para sa isa't isa. Mama Mia, for us ni Hunter, basta magkakapisikalan na, dun na talaga nag-uumpisang mawalan ng respeto ang isa't isa. Hindi po talaga madaling masaktan physically at sa pananalita. Tapos on the next day, kahit hindi mo na minimin yung nasabi mo dahil galit ka lang nung binitawan mo ang mga salitang yon, ay meron na kayong gap dalawa na mag-asawa. Dahil nga nagkasakitan na kayo ng mga salita. Hindi na kasi mababawi yun eh. Forever na yung nakatatak at iba't iba po tayo bilang mga tao. May mga tao na baliwala lang sa kanilang mga masasakit na salita. Meron din namang mga tao na hindi nakakalimot kahit ilang dekada na ang lumipas. Mas better talaga na kapag galit na galit kayo sa isa't isa, magpalamig na muna kayo.
Pagkatapos, kapag malamig na ang mga ulo ninyo, tsaka ninyo pag-usapan at resolbahin ang mga hindi pagkakaintindihan. Mas mabuti din na once a week, kapag kayo'y nag-date, ay meron din kayong mga heart-to-heart talk sa iyong partner para masabi mo sa kanya ang mga gusto mong i-open. Yung mga ilang araw mong tiniis dahil hindi mo alam kung paano buksan, ay masasabi mo rin sa kanya. Dapat pinag-uusapan nyo ang lahat, hindi lamang yung finances, kundi maging yung pangangailangan ninyo, even sexually, Mama Mia. Lahat dapat na pag-uusapan ng mag-asawa para naman maging matiwasay ang kanilang pagsasama. And above all, ang pinaka-importante sa lahat, nasa gitna ng inyong relasyon ng Diyos. Kasi kung nasa gitna ng relasyon ninyo ang Diyos, walang asawa na mananakit ng pisikal sa kanyang asawang babae. Wala ring asawang magmumura sa kanyang asawa kung ang pinagmula ng kanilang pagmamahalan ay ang Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat nakadependeng mga babae o hindi dapat natin nilalagay sa utak natin yung mga sinasabi nilang happy wife, happy life. Dahil hindi lang naman tayo ang dapat masaya sa relasyon. Hindi lang naman dapat tayo ang masaya sa isang kasal at sa pagsasama. Dapat pareho kayong mag-asawa na masaya para magiging masaya din ang mga anak ninyo. Huwag yung happy wife, happy life lang. Dapat pareho kayo. Hindi pwedeng lalaki lang ang nag-e-effort. Hindi pwedeng lalaki lang ang nagsasakripisyo. Pareho din. Hindi dapat babae lang ang kumikilos sa bahay dahil babae siya. Hindi dapat babae lang ang nag-aalaga sa anak dahil babae siya. Kundi dapat tulungan, partnership. Mama Mia, ang pinaka-importante sa lahat para sa akin ay respeto. Kapag nawala ang respetong yun, ay mawawalan na rin ng saysay ang kung anumang meron sa inyong relasyon. Maraming salamat po, Mama Mia. By the way, nagkaayos na rin kami nung pinsan ni Hunter ng kanyang tita at ng kanyang tito. Hindi naman sila na humingi ng tawad sa akin, kahit na sinabihan pa sila ni Hunter na dapat humingi sila ng dispensa sa akin. Hindi ko na lang din inimpose yun, Mama Mia. Kasi para sa akin, baliwala na lang daman yun. Para sa akin, ayos lang na civil na rin kami sa isa't isa. Oo, Mama Mia. Civil na kami kahit ni Marie. Si Marisa ngayon ay meron po siyang asawang afam. Hindi ko alam kung nasa na sila, pero para sa akin, Mama Mia, eto siguro talaga ang nakatadhana. Alam kong hindi po conventional ang love story naming dalawa ni Hunter. Alam kong marami ang tataas ang kilay, alam kong marami ang magagalit dahil bakit ako nakipagrelasyon pang muli sa taong nanakit at nang-ambuso sa akin. Pero Mama Mia, minahal ako ni Hunter. Pinatunayan niya sa akin ang kanyang pagsisisi. At dahil mahal ko siya, mas nangibabaw ang pagmamahal na yon kaysa sa galit na aking nararamdaman sa kanya noon. Maraming salamat, Mama Mia. Sabi ni Hunter, bayad na raw pala siya dun kay Marie. Dahil Mama Mia, ito palang si Marie ay ilang beses nang nagloko nung sila pang dalawa ni Hunter at nung hindi pa ako dumadating sa kanyang buhay. Akala nga raw ni Hunter dati ay forever na siyang magpapakabaliw at magpapakamartir kay Marie. Not until he met me. Siguro nga raw ay tinadhana kami sa isa't isa. Siguro nga raw, yun ang rason kung bakit kami nagkakilala. Hindi man naging maganda ang umpisa ng relasyon namin ni Hunter, ay pareho naman kaming nagsusumikap na magiging maganda ang pang-araw-araw naming pagsasama sa tulong ng Panginoon. Maraming salamat po, Mama Mia.
Hanggang dito na lamang ang sulat ko na ito. God bless everyone. Sana maniwala kayo sa favorite verse ko sa Bible, Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Lubos na nagmamahal at lubos na masaya, Clay. Grabe naman talaga din ang buhay nitong si Clay. Medyo naintriga tayo, medyo nasaktan tayo. At alam ko, tama si Clay, meron ding mga tataas ang kilay kung bakit naman pinatulan pa ni Clay yung kanyang abuser, 'di ba? Ganun. Pero syempre, buhay nila yan eh. Nagkapagpatawad si Clay, kaya huwag na nating idig pa ng deeper yung mga pangyayari, okay? Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, maraming salamat sa pagsubaybay niyo ng kwento ni Clay. Di ba sabi ko kanina, mahaba ang kanyang kwento. O mahaba talaga, sana itong part 3. Pero kinat ko na lang para naman wag na tayong masyadong magsayang ng oras dahil linggo ngayon. Syempre, di ba? Family day, family time. Kaya maraming salamat sa inyong pagkikinig. Naway nakapag-subscribe at nakapag-click na rin kayo ng notification bell dito sa ating channel. Syempre, kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, wag kayong mag-alala. I-share nyo na lang yan dito sa atin dahil pihadong mababasa natin yan. mamamiacdo0317@gmail.com ang email address na inyong pwedeng pag-submitan ng inyong mga kwento. Maraming salamat ulit. Ako po si Mama Mia. Magandang araw. Hanggang sa susunod nating upload. Paalam!